14 na biktima ng paputok ang naitala sa East Avenue Medical Center. Kalahati nito naitala matapos ang putukan kagabi. Para sa update live na magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, anong klaseng injuries yung naitala naman dyan sa East Avenue Medical Center? At may mga naputulan ba sa kanila? Cheryl, as of 8 a.m. nga kanina, 14 yung naitalang kaso ng biktima ng puputok dito sa East Avenue Medical Center. 7 dito ay minor de edad at ang pinakabata ay isang 4 na taong gulang na batang babae na nakaranas ng pagkabingi o hearing loss matapos makarinig ng malakas na tunog ng paputok. Karamihan ng mga naitalang kaso ay minor injuries lamang gaya ng corneal abrasion o natalsikan ng paputok na nagdulot ng burns o superficial injuries. Ngunit ang bilang ng mga kaso, Cheryl, mas mababa daw kumpara last year ng kaparehong panahon na nasa 38 lamang, nasa 38 yung bilang. May isa ring kaso ng gunshot wound, ngunit inaalam pa ng kapulisan kung kaso ba ito ng ligaw na bala. Pero bukod dito, Cheryl, may isa tayong naitala na naputulan ng bahagi ng daliri. Pero bago pa ito sumapit ang bagong taon, kaya nakauwi na rin ang biktima sa kanyang tahanan, Cheryl. Gaano ulit karami mula doon sa 38 nga ba? Ay 18. 18 na bilang ang mga bata? Cheryl, yung bilang ng ating mga kaso ngayon is 14 at ang kalahati nun ay mga bata. So, 7 yung minor de edad dito, Cheryl. At bukod sa mga naputukan, may iba pa bang medical emergencies na isinugod dyan, kagaya ng stroke or heart attack? Cheryl, meron din tayong mga isinugot dito ng mga non-communicable diseases gaya nga ng stroke. At ang bilang ngayon ay nasa 86 na yung isinugod. At meron din tayong naisugod dito na 8 bronchial asthma dahil din nga sa usok ng paputok mo. At meron din tayong mga isinugod dito, Cheryl, na trauma cases na dahil sa pagkalasing o dahil sa alak. At 38 dyan ay naging sanhi ng vehicular accident, Cheryl. Kumusta rin yung ating mga frontliners dyan? Hanggang kailan sila mananatiling naka-code white? Cheryl, no, nakapanayam natin kanina yung EAMC at ayon sa kanila ay baka daw kasi mamayang hapon o sa mga susunod na oras ay meron pa nga dumating na mga biktima dahil historically sa mga nagdaang taon meron daw kasing mga biktima na kahit gabi or ng madaling araw na putukan ay ngayong umaga or bandang hapon pa nagpapakonsulta dito sa doktor. Kaya naka-high alert ang mga ospital, particular na rin tong EAMC. Kaya naman ang kanilang abiso ay hanggang January 5 sila naka-code white dito, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes.